Isang grupong naglalayong magkaroon ng kontrol at impluwensya sa lipunan, ekonomiya at politika upang itaguyod ang kanilang mga sariling interes at ideolohiya. Ano ang nakatagong lihim sa samahang ito? Alright, welcome sa Karunungan PH. Ngayon ay tayo maglalakbay sa likod ng malalim na misteryo at teorya tungkol sa isang organisasyon na itinuturing ng marami na nagpapalaganap ng mga lihim na plano sa buong mundo at mga kaganapan na may kinalaman sa mga nakatago at maitim na lihim ng Illuminati. Ang salitang Illuminati ay mula sa salitang Latin na Illuminatus na nangangahulugang enlightenment o enlightened ones o naliwanagan sa Tagalog. Ito ay itinuturing na isang sekretong samahan o grupo ng mga tao na pinaniniwala ang may malalim na impluwensya sa mga pangunahing pangyayari sa mundo, partikular na sa mga aspeto ng politika, ekonomiya at sekularismo sa lipunan. Nais ng samahan na ito na ipalaganap ang kalayaan, magkaroon ng pantay-pantay na karapatan, magkaroon ng iisang mundo, iisang gobyerno at iisang paniniwala. Ito ay itinatag noong 17 hanggang 18 siglo. Hinahangad ng grupo na ito na magkaroon ng kalayaan tungkol sa iba't ibang mga bagay at tumaliwas sa katuruan ng simbahan. Ang orihinal na Illuminati ay tinawag na Bavarian Illuminati. Ang Bavarian ay isang rehiyon sa Germany kung saan dito mismo itinatag ang samahan na ito ng isang taong nagngangalang Johann Adam Weishaupt. Si Adam Weishaupt ay isang Germany philosopher at propesor ng Civil Law sa University of Ingolstadt, Bavaria, Germany. Siya ang nagbigay ng pangalang Illuminati sa samahang ito. Ngunit bakit naman kaya ginawa ito ng taong ito? Noong 18th century, nagka-ideya si Weishaupt na magtaguyod ng samahan kung saan magiging pinagmulan ng teorya o konspirasyon at magiging pinakapag-uusapan sa paglipas ng panahon. Si Weishaupt ay naulila sa murang edad. Siya ay descendant bilang Hudyo na na-convert sa Kristyanismo. Dala ng pagiging ulila, pinag-aral siya ng kanyang tiyuhin sa Jesuit School o isang eskwelahang membro ng isang apostolikong pamayanang Romano-Katoliko. Matagumpay siyang nakapagtapos ng pag-aaral at naging propesor, nakapag-asawa at nagkaroon ng sariling pamilya. Naging kahiligan ni Weishaupt ang pagbabasa ng mga libro tungkol sa French Enlightenment philosopher. At habang tumatagal ay nagkaroon siya ng hindi maingat na pag-iisip. Ang Bavaria sa mga panahong ito ay malalim na konserbatibo at katoliko. Nasasaksihan ni Weishaupt kung papaano kontrolin ng simbahan ng mga tao. Ngunit hindi lamang pala si Weishaupt ang naniniwala na ang monarkiya at ang simbahan ay pinipigilan ng kalayaan ng pag-iisip. Nakumbinsi si Weishaupt na ang relihiyon ay hindi sapat na sistema ng paniniwala upang pamahalaan ang modernong lipunan. Kaya nagpasya siyang humanap ng sarili niyang enlightenment at magkaroon ng sariling kasanayan na maaaring magamit sa pagbabago kung paano tumakbo ang mga estado sa Europa. Kaya noong May 1, 1776, sa kagubatan na malapit sa Ingolstadt, dala ang sulo, nagpulong ang 5 unang membro ng Illuminati. Itinatag ng mga ito ang mga batas tungo sa pagbabago. Sa nakalipas na panahon, patuloy na dumami ang membro ng samahan. Ang mga taong nasa mataas na katungkulan o mga makapangyarihan ang kanilang pinupuntirya upang ang samahan ay magiging makapangyarihan. Hanggang sa nagkaroon ng malawakang pag-aalsa laban sa makalumang sistema ng pamahalaan at relihiyon sa Europa. Ang Bavarian Illuminati ay naging anti-monarchist, anti-clerical at anti-papal principles. Pinaniniwalaan ng mga miyembro nito na ang kahirapan at pag-aapi ng tao ay sanhi ng mga makalumang institusyon. At makakamtan lamang nila ang reforma sa pamamagitan ng pamumuhay na may lihim at pagsusulong ng kalayaan. Hanggang sa ang Bavarian Illuminati ay naging kontrobersyal dahil sinasabing iniuugnay ito sa mga plano ng pagsira sa monarkiya at simbahan sa Europa na nagdulot ng takot sa mga otoridad. Dahil dito, nagsagawa ang pamahalaan ng mga hakbang upang supilin ang samahan. At noong 1785, ipinag-utos ni Duke Karl Theodor ng Bavaria ang pagbabawal ng Bavarian Illuminati. Ipinagbawal na ang lahat ng aktibidad at lahat ng kilos na may kaugnayan sa samahan, at ang mga membro nito ay pinarusahan at inalis sa kanilang posisyon.
Ito ang naging wakas ng orihinal na samahang Illuminati. Gayunpaman, ang idealismo ng samahang Illuminati ay nagpatuloy at nakaimpluwensya sa iba't ibang aspeto ng kasaysayan at kultura. Nagtapos na ang orihinal na samahang Illuminati. Subalit, sa pagpasok ng makabagong panahon, naglipa na ang mga kontrobersiya hinggil sa samahang ito at may mga sabi-sabi na hindi daw talaga nagtapos ang samahan. Nananatili lamang itong lihim sa publiko bilang pag-iingat sa kanilang grupo. Ang simbolo ng Illuminati ay hugis tatsulok na may nakatitig na mata at napapalibutan ng sikat ng araw. Ang mata na ito ay sumisimbolo bilang Eye of Providence o all-seeing eye na makikita sa likod ng dolyar. Mga kaibigan, ang mga simbolo na ito ay may nakatagong kahulugan na hindi ko maaaring ibunyag bilang pag-iingat. Ang mata dito ay nagpapahiwatig na nakikita raw nito ang sangkatauhan. Siya umano ang may hawak at umukontrol sa pagunlad ng ekonomiya at lipunan. Kahit kung titingnan mo sa internet ang kanilang official site, ay makikita mo na kaagad ang mga simbolo na ito. Bakit ba ganito ang simbolo ng Illuminati? Bakit nanguugnay ang hugis tatsulok sa samahang ito? Katunayan may iba pang mga simbolo na nanguugnay sa Illuminati tulad nito. Ang mga taong umaanib umano sa samahang ito ay ipinagkakaloob o ibinebenta na nila ang kanilang kaluluwa sa demonyo. May mga sabi-sabi din na may mga sikat na personalidad din daw ang naging membro ng nasabing samahang ito. Hindi man natin yan mapapatunayan dahil wala tayong konkretong basihan. Ngunit, ano kaya ang nakatagong lihim sa nasabing samahang ito? Layunin din ba nito ang magkaroon ng iisang mundo, iisang gobyerno at paniniwala? Konektado pa ba kaya ito sa orihinal na Illuminati? Ano sa tingin mo? Ikaw ang humusga. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag mo namang kalimutang mag-iwan ng like at subscribe at i-share mo na rin upang mas marami pa ang makakapanood. Laging tandaan na lamang ang taong puno ng karunungan. Hanggang sa muli at maraming salamat sa pagsubaybay.